Kayong mga bogo sa NBI na patuloy na nagpapabayad ng inyong prinsipyo, ng inyong pagkatao, imagine nyo, nakikita nyo na harap-harapan, ginadyampal kayo ng katotohanan na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., aka Polboronic Singhoting, ay isang addictus benedictus. Siya ay makasalanan sa batas. What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Maharlika. Butata ngayon tong mga taga-NBI sa pinakitang peking resulta di umano ni BBM mga kababayan na ito'y negative sa pagpupulburon. Ngunit ang katotohanan wala namang nangyari di umanong test at gawang dokumento lamang na isinapubliko sa mga bayarang media. Naku naman po, na kaysa tayo na lang no mga kababayan na magkampi-kampi para sa magandang kinabukasan ng ating bansa, bakit hinahayaan ninyo mga taga-NBI na malinlang kayo at masuplakan di umano ng pera ng mga nasa itaas, na nasaan di umano ang integridad at konsensya nyo sa sambayan ng Pilipino. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag nyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, nakakalungkot isipin na nandahil lang sa salapi, kaya mo di umanong ipagkalulo ang kinabukasan ng nakararami dito sa mga buwayang nauupo ngayon. Na alam naman natin na malaki ang tsansa talaga na mababayaran kayo, pero nasa prinsipyo nyo na lang kung tatanggapin nyo at gagawin nyo ang mga masama nilang balak di umano. Kung kaya naman sana magising na sa katotohanan dahil kinabukasan ng mga anak. Kayong mga bogo sa NBI na patuloy na nagpapabayad ng inyong prinsipyo, ng inyong pagkatao, imagine nyo, nakikita nyo na harap-harapan, ginadyampal kayo ng katotohanan na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., aka Polboronic Singhoting, ay isang addictus benedictus. Siya ay makasalanan sa batas. Polboronic Singhoting ay isang addictus benedictus. Siya ay makasalanan sa batas na dapat siyang makulong ng panghabang buhay hanggang kamatayan dahil siya ay protector mastermind ng Polboron. Nasaan na ang hinuli niya sa alitagtag? Na kinoach nila. Di ba? Na pinotektahan pa nila, hinuli nila sa alitagtag. Naka-complete gear. During the PDEA Leaks hearing. Nasaan na si Kumar? Nasaan na si Lisa Bato? Patawag mo dyan. Na sila ay kinausap o gumamit ng mga tao para kausapin si Morales na wag na pumunta sa PDEA Leaks at babayaran na lang siya, name your price, kaso nanindigan yung mama, then, ang sabi, kapag hindi ka sumunod, ay pwede siyang patayin o atakayin sa puso. Kaso lang, matalino naman siya at mayroong CCTV sa kanyang bahay, capture na capture ang pag-uusap na si Kumar at si Lisa ang mastermind. Ano? Tatanga na lang kayo. With everything, the forensic, kaya nga ito nga challenge ko sa inyo mga palanggan. Kung totoo ang sinasabi ni Gibo, ni Abalos, nang umingiwi din lahat sila, nung July 21, na gagawin namin ang lahat ng paraan, magkakaroon kami ng task force, di ba? Magkikreate daw sila ng task force at another money, I don't know kung nag-create sila, task force Polboron, para hulihin kayo na nag-share kasi daw itong deepfake. Now, sinampal ko na sa inyo ang ebidensya. Now, ang tanong ko sa inyo, kung sila, dahil gigil na gigil sila sa akin, di ba? Pwede talaga nila kung, kung deepfake ito, dapat ngayon, isang buwan na, mga palangga, mag-iisang buwan na, wala pa rin case. Patungkol dito sa deepfake na ito, wala pa rin case si Marcos Jr. Anong ibig sabihin yan? Takot kasi alam ni Marcos Jr. na siya ay sugapa sa Polboron. Kasama si Lisa, kasama ang kanilang dalawang anak, kasama si Altenco, based sa testimonya ni Cathy Binag. At marami bang sinabi si Cathy sa akin na mga pangalan at halos lahat ng laman ng USB, ang iba, hindi naman lahat, alam ko na. Kaya sila tahimik ngayon. Question sa inyo, religious group, all of you, pababayaan nyo lang ba pamumunuan kayo ng isang addict? Ng mga kawatan? Pababayaan nyo na lang ba na si Lisa ang nagpapatakbo ng Pilipinas na isa ring sugapa sa Polboron based sa statement ni Cathy Binag? Si Cathy Binag ay nasa Pilipinas. Kung yan ay libelous, dapat nanginginig na sila, kakasuhan nila si Cathy. Pero pwede nilang gawin yan kasi lahat, kaya nilang paglaruan ng batas.
Nagsa-strategize pa yang mga yan. Kasi, takot sila. Takot kayo sa USB. Eh, so dun sa nakita ko, matatakot talaga kayo. Ayaw nilang patulan, Madam Maharlika, kasi alam nila na kapag naging maingay ang pangalan niya nitong si Miss Cathy Binag, panigurado maraming mga ordinaryong mamamayan ang magugulat, no? Sa katotohanan na isa silang addictus benedictus di umano. Yeah? Ayokong pilitin si Cathy Binag na ilabas niya yung USB. Gusto niyo sabihin ko kayo nakita ko doon? Wag na, hayaan mo siya magkwento, wag ako. Storya niya yon, file niya yon. O ngayon, paporensik uli natin yung mga nakita ko. Well, siya, sabi ko nga, pag-aari niya yon, hindi sa akin. So yung itong video na ito, binigay sa akin ng ni Kuting, kaibigan ni Kuting. O ngayon, natataranta kayo. Ano na ngayon? Mag-hire kayo ng forensic expert din? Mapulpul kayo dyan sa NBI. Isarado nyo yung NBI, papalitan na lang namin. Sarado nyo na. Na wala kayong kwenta lahat. Kayo ay mga taksil sa bayan. May forensic ba yung tinga? Ang tinga, tabingi. Ang tinga yung butas, ganito, ganyan. My God. Mga kababayan, ina-underestimate ang inyong katalinuhan. Now what? Grabe sa mga taong gobyerno, mga ngiwi nation. Alright. Sabi ni Ram, calling INC, sabi ni Palangga. Okay, help. Okay? Nung unang people power, punta agad kami sa kalsada sa Krame at kung ayun na nga pumunta kayo. Ito na nga nung una panahon, wala pa ang social media. 'Di ba? Hawak din ng Marcos ang media. Now may social media, tapos takot kayo. You don't deserve to be called Pilipino. Kasi ba ang Pilipino matatapang? Talawan ang tawag sa inyo. Ba't kayo tatakot sa mga to? Bangag lang kinatatakutan nyo? My God. Hindi kayo dapat nabubuhay sa mundong ito kung talawan kayo. Di ba? Ano kinatatakot nyo kay Lisa? Isang dugyot, isang pusali, mga kaibigan. Addictus benedictus, takot kayo? Kayo mga PSG, takot kayo? Ha? Ano, pera-pera? Takot kayo? Nakikita nyo na, over-fatigue kayo, sumisingot, nagpa-party, sumisingot, PSG, inabutan mo pa ng panyo si Marcos Jr. na ganon. And lahat itong mga ebidensya. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung sila ay talagang gusto akong ipahiya o panagutin na ako ay nagpakalat ng defect, nasa na yung case nyo? Din sa defect na to, kasi papalunok ko talaga to sa inyo sa korte. Yung binasa ko, papalunok ko talaga ng bonggang-bongga doon sa inyo. Bakit wala? Takot kayo. Ano na naman? Papress ko na naman yan sila mamaya. Papress ko na naman yan. Mamaya may hinila na yan. May hinila na sila forensic expert galing sa bundok ng Hibok-Hibok o sa Zimbabwe, di ba? Baka tututukan nila o sabihin mo, ganito, i-rebat mo yan, The only thing na ma-rebat nyo to, ikaw, Marcos Bangag Jr., file a case. You! Hindi si Gibo? Bakit si Gibo ba yung sumingot? Diba? Hindi si Abalos, hindi naman si Abalos sa video. Ikaw, I want you. Marcos Bangag. Dun, kakarayin kita dito sa korte ng California. Diba yan ang gusto ninyo? Mag-fabricate ng crime against Maharlika. This is your moment. This is your time to shine. Paulit-ulit ko na ang video ay si Ferdinand Kuting Bangag Jr. Ikaw yun. Huwag ka na magsinungaling. Dahil na-forensic na at kaibigan mo nag-forward sa akin. O hantingin mo lahat ng kaibigan mo. Baka pag-gurgur nyo na, kawawa naman. Now, Ang nakakatakot dyan, Madam Maharlika, hindi natin alam kung anong mga pinaplano o binabalak nila ngayon sa loob ng Malacanang. Na baka sa makalawa, ipasa nga itong term extension na kanilang pinapangarap nang maghari sila sa mahabang panahon. Huwag naman sana. But, well, again, mga kababayan, nasa mga kamay ninyo. Nasa inyo yan. Bahala kayo sa buhay ninyo. Kung gusto nyo ng addictus benedictus sa presidente, then, it's your call. It's your life anyway. Kaya lang ako nagsasalita dahil ako ay supporter nila na binudol kayong lahat. Naging tool ako, okay, na umasa sa pagbangon muli. Yung pala, ang ibabangon ay lahat ng addictus benedictus. Oh, by the way, tignan nyo to. Tignan yung mga mukha nila. Lagyan natin sa frame. I-forensic natin ngayon. Tignan mo yung itsura ni Altenco. Di ba mukhang yung skin niya? Parang hindi normal na brown. Parang eggplant. Tignan mo. Pinangalan ni Cathy Binag yun. Tignan mo yung itsura ni Lisa. Yung mga skin, pareho. Tignan mo yung itsura ni Bangag.
Pareho. Tignan mo ang itsura nila Dameo. Kasi tinanong ko si Cathy, sabi ko, yung itsura ba ng ex-partner mo, kamukha nila yung mga skin? Oo, sis. So ito ay palatandaan, kung ilagay natin sila sa iisang frame, can you do that? Yung mga magaling sa computer, ilagay nyo yung mukha nila, yung walang lighting o walang mga makeup. Yung normal lang, yung mga normal nilang mga pagmumukha, ilagay nyo sa frame yon. I-forensic nyo. Pare-pareho. Anong ibig sabihin yan? Yun ay nagsasuggest based sa statement ni Cathy Binag na kapag ikaw ay inabuso mo ang katawan mo, mapaalak man o mapapulburon, nag-iiba ang kulay mo. Kasi ikaw ay addictus benedictus. Altered ang iyong skin structure ba? yung skin, yung balat mo. Altered na memory, altered pa ang balat, lahat altered. Magtataka ka, di ba? Kasi kung hindi ka gumagamit ng ipanagbabawal, di ba? Eto, mga palangga. Nakikita niyo, di ba, yung mga taong dating addictus benedictus, iba yung mukha nila eh. Makikita mo yung feature niyang pagmumukha na ito pare-pareho. Di ba, isama niyo na si Abalos kasi madalas ngumingiwi eh. Although hindi naman siya pinangalanan na siya ay addictus benedictus, pero based sa manifestation ng kanyang paggiwi, pwedeng yes, pwedeng no. So isama niyo to mga to sa frame. Yung mga pinangalanan sa Voltis 5, isama niyo. Yung patay, wag niyo na isama yon. Wag niyo na isama yon, ha? Yung patay, yung mga buhay lang. Oh my God. Alright, so tenga ng daga, sabi ni Palangga. Oh. Ano pa pang ebidensya gusto niyo? Sarap yung murahin minsan. Ano ang ebidensya ang gusto niyo? Mag-hair follicle sicketing. Hindi niya nga gagawin yan. I challenge Inday Sara. Oh, ito na lang. Si Inday Sara na lang i-challenge natin. Inday Sara, lahat kayo. Ako mismo, magpapa-hair follicle test ako. Sabi ko sa inyo, nakaschedule na ako, di ba? I challenge muna si Inday Sara. Challenge natin siya, message nyo dyan sa kanya, na siya muna ang magpa-drug test. Although hindi susunod si Bangag Jr., pero just to show, you know, to you guys, sa taong bayan, na we are willing na kung gaano ba kahirap o gaano ba kadali magpa-hair follicle test. Bakit ayaw gawin ni Bangag sa kabila ng forensic result, sa kabila ng pulbos, sa kabila ng lahat? Well, again, hindi naman niya Simpleng hair follicle test lang mga kababayan, di magawa ng ating presidente para sa ikapapanatag natin. Eh halata masyado na may tinatagong mga yag. gagawin yan. Kasi alam niya, positive siya. Diba? Huling-huli na eh. Hindi niya gagawin yan. Kaya dapat ang gawin sa kanya ay tanggalin. Hilain ng bonggang-bongga ang kanyang tenga. Ganun yung, lumabas ka dyan. Adik ka, hilain yung tenga para ma-deform. Yun dapat. Putragis ka. Addictus ka sa pulburon, ito na babagay sa'yo. Si Pulong hair follicle na, talaga, nagpa-hair follicle na. O sige, lahat ng mga politikong pulpul, you know? Facial recognition scan, okay? Okay. Okay, tanyo kayo. Ano, gusto niyo next video pa? Ano video pa gusto niyo? Bala kayo. Magdusa kayo sa mga bangag. Tenga analysis, sabi ni Ngiwi Explorer. Never Marcos again. Uli, mga kababayan, hindi biro ang ginawa ni Agent Morales. Hindi biro ang ginawa ni Cathy Binag. Hindi rin biro ang ginawa ko for 2 years. I survived. And now look at Inday Sara. Look at you. Nagising kayo. Since nag-start ang mga maisog at lahat kayo ng mga maiisog dyan, lahat matatapang, di ba? You deserve a better country and a better president. Whoever, wag lang bangag at wag lang kawatan. Wag lang ubusin ang kanyang wag ubusin ang pera ng bayan. People power na, sabi ni Tanya Jabla. Sabi ni Jigaka Lin, syempre mga wait yan, mga 3 months para mawala ang residue niya. Diet muna pulburo. No, hindi yan magda-diet. Kasi ang addictus katulad niya, na simula bata pa siya ay nag-a-addict na, hindi yan mawawala. Magpupulburon forever yan. You have to act now. Do your part. Kung ayaw nyo naman, it's your life. It's not my life at all. Gusto nyo, pamunuan kayo ng addictus at ubusin ang pera ng kaban ng bayan, it's your time. Mga polis ngayon na nahirapan, binawasan ang inyong mga subsidy, 50 pesos na nga lang, ninanakaw pa ng mga bangag na ito. Then it's your call. AFP, lahat kayo. Mga Katoliko, lahat ng mga religious group. Okay, pasimba-simba kayong lahat, padasal-dasal. Pero okay lang sa inyo. Na-addict ang inyong presidente at ang inyong first lady. Okay, first bangag. It's your life. Mabuti pa yung mga walang kinikilalang Diyos, pero gumagawa ng kabutihan.
Pero kayo, you allow this to happen to your country? Bahala kayo. Bahala kayo, it's your life. Kayong mga bogo sa NBI